Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is depravity. So, kapag sinabing depravity means sins has corrupt every part of human nature, mind, heart, and will. It does not mean people are as evil as they could be, but it does mean they are able to seek God's on their own. Only God's grace can rescue sinners and bring them to salvation. So, ayon po sa Corinthians chapter 2, verse 14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for them are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritual discerned. So, ayon po sa ating katuruan, sin affect every aspect of human nature. So, yung kasalanan daw po ay naapektuhan ng ating buong pagkatao, isip, or puso. Kahit nag-worship ka, inaalay mo sa Diyos lahat, pero nakakaramdam ka daw po minsan ng pride, kahit sincere pa ang pananampalataya mo sa Diyos. So, next po is, seeking to honor God is not natural. So, yung naghahanap daw po sa Diyos, hindi siya normal na tao. Yung iba daw po kasi is, hindi talaga hinahanap ang tunay na Diyos. So, kumbaga, false God daw po. So, sa ating kalikasan ay may hilig tayo na sa sarili daw po natin na mga nais na at hindi agad tayo magtutok sa papangaral ng Diyos sa atin. Kailangan natin ng help po galing po kay God upang mabago at makapaglingkod muli sa Kanya. So, next po is, salvation is entirely a work of God's grace. So, ang kaligtasan daw po ay hindi natin kayang makuha sa sarili lang po natin. Pagsusumikap. Ito po ay isang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos, and kumbaga hindi ito pinagtatrabahuan or nakukuha lang basta-basta, kundi isa tong regalo ng ating Panginoong Diyos and ating Panginoong Hesukristo. Nagmula ito sa kanyang pagmamahal sa atin at kumbaga sa grace din po niya. So, para naman po sa ating application, acknowledge your need for God's grace. So, dapat nating aminin na kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Hindi natin kayang magbago o magsimula ng mas mabuting buhay ng tayo lang. So, kailangan natin ang tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos. And hindi lang po ang ating Panginoong Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, next is, repent sincerely from God, from the mind, heart, and will. So, magsisi daw po tayo, hindi lang po sa isip, kumbaga sa puso, and para na rin po kumbaga lahat. Dapat hindi mo lang siya ipapakita sa actions mo. Dapat po ay nagmumula ito sa, kagaya nga po na sinabi ko, sa isip, puso, at sa kalooban po natin. And hindi lang po tayo dapat magsabi ng sorry, kumbaga hindi siya sapat. Kailangan po natin ng tunay na pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. So, next po is, trust in Christ alone for your salvation and transformation. So, ang kaligtasan at pagbabago ay matatagpuan lamang kay Kristo. Hindi tayo makakaligtas o magbabago ng ating sariling lakas o mabubuting gawa. Ang tanging pag-asa natin ay ang pagtitiwala kay Kristo, dahil siya lang ang may kapangyarihang maligtas at mag-transform sa atin. Ayun lang po, maraming salamat.